There is nothing to worry and nothing to fear. Yung iba ay natatakot silang magpatuloy. Bakit? Paano yan? Baka ako hindi na magkasawa. Paano yan? Baka mawala ako ng mga kaibigan. Paano yan? Baka matagal ako sa trabaho. Paano yan? Basta magpatuloy ka sa Panginoon. There is nothing to worry and nothing to fear. Once upon a time, my church is so very small. 10, 15, pag naka-30, revival na ho sa aming simbahan. May revival na pag naka-30. I almost give up. Dahil wala namang nangyayari, pray ako ng pray. Hayo ako ng hayo from Monday to Saturday. Magpipreach ako ng Sunday ng umaga, Sunday ng hapon. Pagod na pagod po ako. And I almost gave up. Para pong ang mga tao po ay hindi nag-re-respond. Walang response sa gospel. Sabi ko, Lord, bakit naman ganito ang aking buhay? Kailangan, ako'y laging present. Present sa praktisan. Pag wala na ako, walang magpa-practice. Dapat ako'y present sa prayer meeting. Pag wala ako sa prayer meeting, wala na magpe-pray. Kasi ako lang mag-isa ang mag-pray-pray. Kaya pala, no, hindi ka pwedeng mawala. Hindi ako pwedeng mawala ng Sunday dahil pag nawala ako ng Sunday, wala ng Sunday service. Kasi ako yung nagtuturo, ako din ang attendee. I almost gave up at ako'y gusto ko nang magpaalam kay Bishop. Pero alam niyo po, the word of the Lord came to me. Alam niyo ang message ng Panginoon? Just keep moving forward. Sabihin mo sa iyong katabi, let's keep moving forward. Let's move forward. Sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang tayo. Kahit may kahirapan, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit walang jowa, kahit walang kotse, kahit wala pang bahay ngayon, sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang tayo. Sa tamang panahon, may reward ang Diyos para sa ating lahat. Nagpatuloy lang ho ako. Hindi sumuko. Kahit gipit na gipit. Pag mag-a-anniversary, kailangan ko pang magsulisit sa mga kaibigan kong nasa abroad, sa Batangas at kung saan-saan. Tuwing mag-a-anniversary, sila na lang ang aking sinusulisitan. Nung nakakalimang taon na, hiyang-hiya na ako, tinigil ko na. Tuwing na lamang mag-a-anniversary, ako'y nagsusulisit. I almost gave up. Pero alam niyo po, the message of the Lord strengthened me and encourage me. And by the grace of God, our church grown in 2,000. Libo na ho kami ngayon. Nasa 1,000. And the Lord raised up many pastors. I have 65 pastors under me. Try to imagine that, 65 pastors. Minimum na tugto 20 ang hawakan laang noon, tigto 20 ng bawat isang pastor. Compute ninyo. 65 times 20. Ilan na yon? Eh yung isang church pa lang ho namin, 2 taon na, 150 ang na-attend. Yung isa, 300 ang na-attend. So binawasan ko na, ginawa ko na lang hong 20, baka ako naman ho yumabang na. Now, ba't ko to sinasabi sa inyo? Maaaring sinasabi ninyo, ano ba naman church namin? 27 years kami, hindi kami pa yata nalago, nababawasan pa, nalipat pa sa dating doon, dating dini, dating diyan. You almost give up, tigilan natin to, parang wala naman nangyayari. I am telling you, ganyan ho ako noon. Hindi ko alam kung sino ang aking leader, kung sino ang mga tao kasama ko. Pero alam niyo po, ang ginawa ko lamang ay ako'y nagpatuloy. Ako ay nagpatuloy sa ipinapagawa ng Panginoon, sa takbuhing aking nasa harapan. Sabi ko po, kagabi, kahapon, kami ay nag-celebrate ng aming 26 na celebration ng aming pong Thanksgiving ng buong Pangasinan. Lord, kung ako pala ay nag-give up 20 years ago or 25 years ago, hindi ko naranasan ito.
Alam nyo, nag-anniversary sila. O, nag-anniversary kami pala, kasama pala ako. Hindi ako tumungtong doon sa pagse-celebratean. Hinabayaan ko lang siya. Dumating na lang ako doon, magsisimula na, kasama ko ang guest speaker. Ibig sabihin, kumikilos na sila kahit wala ako. Kahit wala na ako doon, nagpapatuloy na ang church. Because the church is growing. Why? Because that is the grace of God. Sabihin mo sa iyong katabi, mangyayari din sa atin yun. Basta magpatuloy ka lang. Victory belongs to the people who never give up. Church growth belongs to the people, to the leader, to the minister, to the pastors who never give up. Success in business, in your career, belongs to the people who never give up. Pero kung tatalikod ka, you will miss the blessing that God has been prepared for you. Sabihin mo sa iyong katabi, may inihanda na ang Diyos para sa iyo. Hinihintay ka lang ng Diyos na magpatuloy ka. Sabihin mo sa iyong katabi, hinihintay lang ni Lord na magpatuloy ka. How to keep moving forward? Papaano tayo makapagpapatuloy? Alam niyo, sa totoo lang, sabi nung iba ay madali daw maging Kristiyano, ay mahirap daw magpaka-Kristiyano. Parang sinabi mong madaling ma-born again, ang hirap magpatuloy. Bakit nga ba? Pagka yung sa mga inuman, sa mga sugalan, ang daling magyaya. Bakit ka naman din sa mag-a-attend lang ng cell group at makikinig ng Word of God, pinakakain mo na, ayaw pang pumunta. Bakit ganyan? Kasi hinahadlangan ka ng jablo kapag may ginagawa ka para kay Lord. Sa sugalan, walang naghahadlang na jablo. Amen? Tinutulak ka pa nga. But I am telling you, kapag nagpatuloy ka, ipinapahiya mo ang mga plano ng jablo. Amen? Pero kapag ikay nag-give up at umaayaw, parang sinabi mong, panalo ka na Satanas sa buhay ko. As long na ikaw ay nagpapatuloy, kahit may problema, kahit may kahirapan, may persecution, nagpapatuloy ka. Kapatid, hindi pa panalo ang jablo. Ang panalo lang ng jablo ay pag nag-give up ka, tumalikod ka sa Diyos, umayaw ka na at nag-backslide ka. Pero kahit may pagsubok, may problema, may kagipitan, sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka patalo. Sabihin mo sa iyong katabi, sa kabila naman, hindi ka patalo. Merong panalo, merong tagumpay na naghihintay sa iyo sa hinaharap. Naniniwala po ba kayo? Sinong naniniwala doon na mayroong malaking tagumpay na naghihintay sa kanyang hinaharap? Magsabi ng Amen! Yes! Kailangan mo itong panampalatayanan. What is faith? Faith is being sure of what we hope for and certain of things that you do not see. Kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naabot ng iyong isip, paniwalaan mo yun ay mangyayari. At yun ay darating sa iyo at ibibigay yun sa iyo ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Basta magpatuloy ka lang. So ang unang bagay, to keep on pressing on, to keep moving forward para tayo makapagpatuloy. Una na dapat mong gawin, you must leave the old things behind. Sabihin mo sa iyong katabi, panahon na para itakwil natin, iwan na natin yung mga bagay na nagpapahirap sa buhay natin. Ano yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay mo? Bakit hindi makausad ang iyong negosyo, ang iyong ministry, ang iyong career, ang iyong studies? Lagi na lamang average, o kung hindi average, below average. Alam niyo po, tayo pong lahat ay binigyan ng Diyos ng potential. Pero, yung mga potential na yun ay hindi natin nare-reach. It is because marami po tayong mga baggages na hawak-hawak na hanggang ngayon ay hindi natin mabitawan. Hindi natin ma-let go. Nanghihinayang tayo. Pati yung success in the past. Alam nyo, ano ba yung mga dapat nating i-let go? Yung old success. Iba yung tagumpay nyo nung nakaraan, nung nakaraang taon, o nung nakaraang 10 taon. Na lagi mong ikukwento, alam nyo, 5 years ago, mayroong revival. Grabe, ang tindi, ang daming mga youth na humahayo. Noon yon. Kinakailangan po, mga kapatid, na
bitawan natin yung lumang tagumpay para doon sa panibagong tagumpay na ibibigay sa atin ng Diyos. Or else, baka maging historia na lang tayo. Ang gusto ng Panginoon ay makagawa ka muli ng panibagong tagumpay, panibagong breakthrough sa iyong buhay. But you need to let go of the past. Ang sabi ni Paul sa aklat ng Philippians chapter 3, verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamtan ko na ang mga bagay nito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang alin? Yung nakaraan, yung nakalipas. Bakit? Kasi sabi nga ni King Solomon, hindi na natin maibibilang ang wala. Past is past. Lalo na yung mga pangit na nangyari sa iyong buhay, yung mga bad experiences. Yung may nakaaway ka, may nakagalit, mayroong nagmaltrato sa iyo, may nanglait sa iyo, na hanggang ngayon ay kimkim mo at daladala mo pa rin. Hanggang ngayon. Alam nyo po, yan ang magpapabigat sa buhay natin kaya hindi tayo makamove on. Kaya kinakailangang i-let go natin yan. Hindi lang yung success, na old success, kundi yung mga bad experience in the past, yung hurt. Kailangan natin yung i-let go na at iwaksi. Ano pa? Yung mga kasalanan. Merong mga bagay na kasalanan at saka merong mga bagay na hindi kasalanan pero nakakahadlang. Halimbawa, ikaw laro ng mga mobile games. Wala naman nakalagay sa Bible na bawal maglaro ng mobile games. Pero dahil doon, hindi ka nakapananalangin, hindi nakapagbabasa ng Biblia, kapatid, hadlang na yan. Ang sabi po sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse 1, yamang naliligid tayo na makapalasaksi. Anong sabi? Anong sabi ni Paul? Iwaksi natin ang kasalanan at lahat ng balakid na pumipigil sa atin. Tsaka niya sinabi, at buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Hindi ka makapagpapatuloy sa takbuhing nasa iyong harapan unless na i-let go mo yung mga bagay na nakakahadlang sa iyong buhay. It's a matter of decision. You have to decide. Hindi yan basta nadating ng kusa. But the moment you decide, ayoko na, beginning today, Lord, gusto kong may marating, ang buhay ko, gusto kong may mangyari, then, tsaka pa lamang kikilos ang Diyos because God will never force Himself to anybody. Kikilos lang ang Diyos sa iyong buhay kapag meron ka ng naging malinaw na desisyon. Siguro by next year, siguro magpapatuloy na ako by next year. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, now na. Ano ba yung mga pangit na nangyari sa iyong nakalipas na hanggang ngayon ay naaalaala mo pa rin at bigla kang lumulungkot? Pwedeng yung iyong ex. Ano ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19? Ang mga nangyari noong unang panahon ay ilibing na sa limot. Limutin na. Kailan? Ngayon. Noon pa yon. Lagi na lang, mabuti pa nung panahon ni Marcos, piso lang ang bigas, mura pa lang ang bigas, mabuti pa nung ganito, ganyan. Bakit? Ikaw ay bumabalik doon sa lumang panahon. Sabihin mo sa iyong katabi, mas maganda ngayon. Mas maalwan ang buhay sa panahon nating ito. Bakit? Kasi tayo ay paatras. We must leave the old things behind. Kinakailangang i-let go natin. Bakit? Kasi mamimiss natin yung mga ipin-repair ng Diyos sa ating hinaharap kung hindi natin i-let go yung mga bagay na gusto ng Diyos na bitawan natin. Ikaw ang nakakaalam nun at ang Diyos. Maaring ikaw ay nanghihinayang sa isang bagay. But I am telling you, kung meron kang i-give up na mahalaga sa tingin mo ay mahal, tatapatan at hihigitan pa yun ng Diyos. Hindi si Lord magpapatalo. Kung may give up kang malaki, meron ding malaki na itatapat si Lord na ibibigay sa iyo. Bakit maliit lamang ang iyong natatanggap? Maliit din lang naman ang iyong isinuko. Naghahanap ka ba ng malaking gantimpala? Hindi match kung naghahanap ka ng malaking gantimpala.
Pero yung iyo namang mga ungodly habits, hindi mo naman kayang i-give up. May presyo ho ang bawat reward na ipinangako ng Diyos para sa atin. At ang isa sa mga presyong yun ay dapat ay magpatuloy ka. At i-let go mo muna yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Yun ay pinapalit go sa atin ng Diyos, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin, para umalwan, gumaan, dumali ang ating buhay. Sino ditong gusto niyang dumali at umalwan ang kanyang buhay? Baka pwedeng i-check mo ang iyong sarili. Ano ba yung mga nagpapabigat sa akin? Baka naman ikaw ay meron pa ring tampo. Laging may pagdududa kay Lord. Laging may mga negative na sinasabi. Alam niyo po, lahat pong yan ay baggages na nagpapabigat sa ating paglakad, sa ating journey. Naalala ko, nung yung mga kapatid ni Joseph ay napunta ng Egypt, kasi noong panahon yun ay nagkaroon ng taghirap, walang makain. Kahit saan, walang mabilhan ng pagkain. Sa Egypt lang mayroong pagkain. Napanood po, napabasa na po siguro ninyo yung istorya na yon. At to make long story short, nagkakilala na silang mga magkakapatid na si Joseph pala ay pinromote na ng Lord at ginawang gobernador. Ngayon po, sinabi ni Joseph doon sa kanyang mga kapatid na umuwi sila at sunduin yung kanyang tatay. Kaya lang yung tatay niya ayaw umalis. Naghihirap na nga, hirap na nga doon sa Kanaan, ini-embrace pa rin niya yung kahirapan doon. Hindi, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Sabi po sa Genesis chapter 45, verse 20, ang sabi ni Joseph, huwag niyo nang panghinayangan yung mga ari-arian na iiwanan ninyo doon sapagkat pinakamainam na lugar ang aking ipagkakaloob sa kanya dito. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong panghinayangan kung may ipinasusuko ang Panginoon sa iyong buhay dahil mas matindi ang gagawin ng Diyos sa iyong harapan. Okay, palapakan muna natin si Lord para tayo mabuhay. Hallelujah! So, we must leave the old things behind. Walang taong nag-let go ng mga baggages, ng mga pinapalet go ng Lord sa Kanya, na nalugi at naging kawawa. Ang lahat ng mga tao na nakilala ko, na nalaman ko na nag-surrender ng mga ipinapasurrender ng Diyos, lahat sila ay gumanda at umayos ang takbo ng kanilang buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kasunod ka na sa gaganda ang takbo ng buhay. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, let's press on toward the goal. Pangalawa, we must focus on our future. Sabihin mo sa iyong katabi, focus on your future. Naalala ko, nung ako'y bata pa, may nagtinuturoan ako ng uncle ko na magbisikleta. Ngayon, nung ako'y tinuturoan magbike, ako'y doon nakatingin sa pedal. Nagpipidal ako, pinagmamasdan ko yung pedal. Sabi niya sa akin, kung gusto mo matuto magbike, doon ka tumingin sa malayo, wag dyan sa pedal. Dahil ikay mabubunggo. Pag hindi ka tumingin doon, sa malayo. Kaya sa amin, nung kasabihan, kung gusto mong matuto magbike, doon ka tumingin sa malayo. Wag doon sa pedal. Mamaya nag-shoot ka na pala sa kanal, hindi mo nakita. At nung nga ako'y tumingin doon sa malayo, ako'y natugay. Sa Batangas ay ako'y natugay. Ibig sabihin, balance nung ako'y nakatingin doon sa pedal, ako'y napapagayon Kaya sabihin mo sa iyong katabi, focus on your future. Tumingin ka doon sa iyong hinaharap. Do not allow your past to paralyze your future. Maaring hindi maganda ang iyong nakaraan. Maaring hindi maganda yung nangyari sa iyo noon. But I am telling you, kapatid, mas matindi yung gagawin ng Diyos sa ating hinaharap kaysa doon sa nakaraan ng ating buhay. Kaya sabi ni Paul sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 13, nagpapatuloy nga ako tungo sa saan?
Sa 13, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang lahat. Mga kapatid, ang ginagawa ko ay nililimot ang nakaraan at sinisikap kong makamtan yung nasa hinaharap. Maaaring yung inyong past, nagkalugi kayo sa negosyo, nung nakalipas na mga panahon, nalugi kayo at ayaw ninyo nang sumubok. Kapatid, focus on your future. Alam nyo, kapag tayo ay kung saan-saan nakatingin, minsan yung ating mga tinitingnan, yun ang magpapalubog sa ating buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tumingin sa kakulangan. Huwag kang tumingin sa kahirapan, sa kagipitan, sa problema. Ang tingnan mo ay yung magandang bagay na gagawin ng Diyos sa iyong hinaharap. May pangako nga ang Diyos sa atin Kabisado nating lahat. For I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you a hope and a future. Kaya napakaganda ng plano ng Diyos para sa iyong future. Sabihin mo nga uli sa iyong katabi para magising yan. Naniniwala ako, maganda ang plano ng Diyos sa iyong hinaharap. Doon ka tumingin sa plano ng Diyos, hindi sa nangyayari at nangyayari ngayon sa iyong sitwasyon. Focus on your future. Kaya sabi ni Paul doon sa Hebrew chapter 12 verse 2, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Sabi, ituunin niyo ang inyong paningin kanina sa mga bilihin, sa gasolina, pagdadaan kayo sa Petron, sa Centrum, sa Shell, tingnan ninyo magkano na ang price ng diesel, magkano na ang price ng... Kasi pagka ako nagdadrive, doon ako nakatingin mababa doon. Mababa doon. Minsan parang ayaw ko nang magsasakyan. Pag tumingin ka sa mga problema, sa mga nangyayari sa paligid, madi-discourage ka. Pag tumingin ka sa ibang mga Kristiyano, sa mga taong mga sabi, born again daw sila, pwede kang ma-discourage, pwede kang ma-distract. At humina na ang iyong speed at hindi ka na makapagpatuloy. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, anumang mangyari sa iyong paligid, hindi ka maaapektuhan noon. Amen? Naalala niyo po ba si Peter doon sa Matthew chapter 14? Noon si Jesus ay naglalakad sa tubig, napagkamalan siyang multo nung kanyang mga alagad. Ibig sabihin yung kanilang mga disciple, hindi nila talaga lubos na nakikilala si Lord. Kasi ang tingin nila kay Lord ay multo. Imagine mo, 3 years mong kasama sa pagkain, sa pagtulog, sa pangliligo, sa ilog. Pero hindi nila na-recognize si Jesus na pagkamal ang multo. Ang sabi ni Peter, Lord, kung kayo po yan, papuntahin ninyo ako diyan. Nung naglalakad si Jesus sa tubig. Anong sabi ni Jesus? Sige, come. At si Peter po ay nakalakad sa tubig. Bakit si Pedro ay nakalakad sa tubig? Sige nga, do you have an idea bakit si Peter ay nakalakad sa tubig? Dahil ano? Naniniwala ba kayo na hindi lang si Peter ang pwedeng makalakad sa tubig? Pati yung another 11 disciples, pwede rin silang makalakad sa tubig. Pero bakit si Peter lang ang nakalakad sa tubig? Anong sagot sa palagay ninyo? Ha? Sa palagay mo, sister, bakit nakalakad si Peter sa tubig? Nakatingin po siya kay Jesus. Hindi ba nakatingin kay Jesus yung 11? Sa palagay ninyo, Mother, bakit kaya po si Peter ay nakalakad sa tubig? Sumunod kay Jesus po. Paharap po yun, paharap. Sa palagay mo, sister, okay lang ho magkamali. You still go to heaven. Sa palagay lang. Nag-focus po siya kay Jesus. So, ito ang problema natin. Hindi ko kayo pinuput down. Alam nyo po, yes, tayong lahat may pananampalataya. Tayong lahat nagpre-pray. Tayong lahat nakapokus kay Jesus. Pero hanggang ngayon, bakit wala tayong na-achieve sa buhay?
It is because nananatili lang tayo sa bangka. Nakatingin tayo, kaya alam mo, magaling si Lord. Oh, okay, magaling si Lord. Bless her. Unless na ikaw ay bumaba sa bangka, hindi ka makakaalis sa iyong kinalalagyan. Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to press on. Humakbang at magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Alam niyo po, kayo siguro, pastor, marami kayong pera, kaya kayo nakapagbubukas ng mga churches. I'm telling you, wala nga ako kaming pera, kaya nagbubukas kami ng church para magkameron. Yes, we are self-supporting, we are standing on our own. But we are keep pressing forward. At nahahawi lamang ang tubig, ang River Jordan, when you step forward. Sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to press on. Ano yung sabi ko? Para tayo ay makapagpatuloy sa takboy natin sa ating harapan, we should leave the old things behind. Pangalawa, focus on your future. At ang pangatlo, ito, take a step. Take a step to move forward. Kaya nakalakad si Peter sa tubig ay dahil siya'y humakbang. Amen? A journey with 1,000 miles begin with one step. Sabi nga ni Francisco Balagtas, malayo man ang pangarap ay hindi mararating kung titingnan mo lamang at hindi lalakarin. Kapanahonan yun ni Reb, Ed Capiral. Magkaklase ho kaming dalawa nun. ano pong ibig ko sabihin? Yes, kahit gaano kaganda ang pangarap mo sa buhay, kahit ano pang mga deklarasyon mo, pero kung hindi ka hahakbang, walang mangyayari sa iyong buhay. Wala hong madali, walang simple. Church growth is not simple. Paano namin na-achieve? I just keep forward. Kahit nakikita kong gipit kami, wala kami, kahit ano. Yes, pero hakbang lang kami ng hakbang. Yung mga kasama namin, we are keep pressing forward. Nagbukas ng isang gawain, yung isa naming minimentor kong leader, grabe, sa ilalim lang ng puno, nagagaway sila, mayroong nakakitang may-ari ng warehouse, lumapit, pastor, kung gusto ninyo, doon na kayo sa aming warehouse mag-gathering, libre, wala kayong babayaran. Sabihin mo sa iyong katabi, let's keep pressing forward. Huwag mong problemahin ang pera. Huwag mong problemahin ang mga kung ano-ano. Darating yan kapag humakbang ka. Amen? Sabi ko doon sa aking bayaw na naghahakot. Ay, hindi ko pala bayaw. Bayaw pala ng aking misis. Hinahakot niya yung 15 na kamag-anak niya doon sa Dagupan. Pero ninyo, mga relatives lang niya, pag umupo sa kabilang side ng church namin, punong-puno. Lagi namang nalilate dumating kasi hinahakot pa. Sabi ko sa kanya, magbukas na kayo ng church doon sa inyong barangay. At humakbang siya. Nako, nung nagbukas siya ng church, naubos yung mga natayo din Sabi ng mga tagapagpakanta, pastor, nakakalungkot naman. Wala nang umattend sa... Sabi ko, kung gaano kadami ang mga bakanting silya, ganyan ang kadami ang papadatingin ng Lord na uupo diyan. Wala na yung mga yun, nag-church na sila sa kanila, napuno uli yung space na nandito sa kabilang side na inuupuan nila. At ngayon, nasa 300 na sila. Ito ang maganda. Sila ho ay nasa ilalim lamang ng punong kawayan, nagse-service. Nakita ho sila ng may-ari ng warehouse. May-ari ng warehouse na meron po siyang laboratory. At sabi niya, doon ho kayo sa aming warehouse magawain. And after 3 months, nagpagawa ng building. Yung second floor, doon ginawa ng church ang JA1. Nilagyan pa ng karatula, meron pang signboard sa kanya mismong building. Siya pa ang nagpapangalan. Pag Sunday ng hapon, siya pa ang nagpapamerienda, nagpapakain. Katoliko ho yun. Kaya maraming gagamitin si Lord. Kaya lamang hinihintay ka ng Diyos na humakbang.
Pag humakbang ka, hahawiin ng Diyos ang dagat ng iyong problema para ikaw ay makatawid. Yes, may faith ka. But faith without action is dead. Yes, hindi nagpe-pray naman ako kay Lord eh. Prayer is very important, but prayer alone is not enough. Yes. Akala ko nung basta nag-pray ka, lalago na ang church eh. Dadami na ang disciple. Basta I keep on praying and praying and praying. Pero kung hindi pala ako hahakbang, nothing will happen. Dapat ay ganito ang ating gawin. Pray, preach, pray, preach, pray, preach, pray, preach. And you will go the extra mile. Your church will go the extra mile. Sabihin mo sa iyong katabi, malalampasan mo pa yung mga churches na nauna pa sa iyo, sa iyong paligid. Hindi naman ho sa pagyayabang. Ito'y pinapatotoo ko lang, atin-atin lang naman. Ang dami hong mga churches sa paligid namin. Ako hindi na-intimidate kung okay, may katabing church dito, may katabing church dito, may katabing church doon, ay kaharap na church doon, may kaharap din. Napapalibutan ho kami aside sa church namin. May dating daan pa sa ilalim. Hindi ako na-intimidate. Bakit? Dahil sa dami ka naman tao sa Dagupan pala at sa Pangasinan. Nasa sa pakikitungo at pakikisama mo lang yan at pakikipagkaibigan. Hindi naman pupunta yun doon sa church na wala naman siyang kaibigan doon. Amen? Kaya pupunta ang mga tao sa church mo because of your good relationship na na-establish mo sa taong yun. Ha? Alam niyo po, many years ago, nung ako po'y dumating, ang bilang nila, ganoon ang bilang. Ngayon, ganoon pa rin ang bilang. Ako po, umabot na ng 1,000 ang aking mga nadala sa Panginoon, ang aming pong mga grupo nadala sa Panginoon. Hindi ho yun lipat ng church, hindi ho lipat. Yun ho'y talagang natural na paglago, na din-disciple, na inakay ng kanilang mga inakay, ng kanilang mga kaibigan. Ang ginawa lang po namin, nagpatuloy kami, na nagpatuloy, at naawa ang Diyos sa amin. Kay pangako ng Diyos, I will go with you. Sabihin mo sa iyong katabi, basta humakbang lang tayo, kasama natin si Lord. So, ano ang sabi po ni Paul sa aklat po ng Philippians chapter 3 verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, take a step. Panahon na para tayo ay humakbang. O, sino dito ang magte-take ng challenge sa ihahakbang? Mangangausap ng kaibigan. Kung ikaw ay may gustong maakay kay Lord, kung gusto mo naman mag-expand ang iyong business, mangausap ka ng mga potential client. Kung gusto mo naman mag-expand ang iyong, mag-branch out ang iyong business, mangausap ka, humakbang ka. Pero kung nasa bahay ka lamang, tulog, walang mangyayari sa buhay mo. Amen? Sino dito gustong malayo pa ang marating? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, umpisahan mo na maglakad ngayon. Malayo ang iyong mararating. Now, ito ang iiwanan ko sa inyo, mga kapatid. In which areas of life we should keep moving forward? We should keep pressing on. May tatlong mahalagang bagay akong iiwanan sa inyo, mga kapatid, na inilagay ng Lord sa aking heart when I was praying. At ito pang iiwanan ko sa inyo, in what area or in which areas of our lives we should keep pressing on. Sulat nyo to, tandaan nyo po ito. Number 1, press on in what you have started in life. You have to press on what you have started in life. Ano ang sinimulan mo sa iyong buhay? Meron ka bang negosyo na sinimulan? Tayo kasi, magaling laang sa pagsisimula. Magninegosyo ako, magse-cell group ako, ako'y magse-serve kay Lord. Pero habang tumatagal, nawawala na tayo. Mga kapatid, it is not how you start, but how you finish is important. Hindi yung pagsisimula eh.
kundi yung pagtatapos ng iyong sinimulan. Yun ang kailangan, yun ang importante. Ang sabi po, mga kapatid, ni Paul, sa aklat po ng Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good works in you, tinitiyak ko, natitiyak ako, na yung mga mabubuti, magagandang bagay, na sinimulan sa inyo ng Diyos, ay lulubusin niya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung sinimulan ng Diyos sa iyong buhay, gusto ni Lord na tapusin mo. Si Lord ay willing na matapos ka sa iyong takbuhin, but it's up to you kung gusto mo pa o ayaw ka na. Kung umayaw ka, walang magagawa si Lord. He will never force Himself to anybody. Kung ayaw mo na magpatuloy, hahanap si Lord ng ibang tao at yun ang kanyang gagamitin. Alam niyo po mga kapatid, I am not a special person. Actually, hindi lamang ho ako ang pwedeng gamitin ng Diyos sa Pangasinan. Actually, ako'y naniniwala, marami pang nakapila. Akala po ni Elijah, siya na lang yung nag-iisa na nagwo-worship kay Lord. Kaya siya'y nagre-reklamo na, Lord, ako na lang ang natitirang sumasamba sa'yo. And the rest, they are worshiping to Baal. Anong sabi po ni God kay Elijah? Hindi. Meron pang 7,000. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lang nag-iisa. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka lang nag-iisa. Akala mo may problema ka, may pagsubok ka, gusto mong mag-give up. Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat. Tapat ang Diyos at hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok, ng pasanin, ng problema na higit doon sa iyong kakayahan. Kundi pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas ng loob para mapagtagumpayan ang lahat ng yon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, press on in what you have started in life. Kung ikaw ay estudyante, tapusin mo ang pag-aaral mo. Kung ikaw ay negosyante, ituloy mo ang negosyo mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tuloy lang kahit maliit ang sweldo. Kung ikaw ay nagseserve kay Lord, tuloy lang. Pagdating ng araw, your church will become a mega church. Yung mga mega church, lumago lang sila at lumaki sila dahil nagpatuloy sila kahit sa panahong walang-wala at hirap na hirap. Amen? Great things are waiting for you in the future. Kayong mga kabataan, pag pinag-aaral kayo ng nanay nyo, ng tatay nyo, huwag nyong sayangin ang pagkakataon na kayo ay kayang pag-aralin ng inyong nanay. Kung ano yung sinimulan ninyo, tapusin ninyo hanggang college, magmasteral, magdoktoral. Bakit? Isang araw, pag naghanap ng capable na magiging dean o magiging principal, you are the most qualified. Sayang kung ako sana'y nagmasteral, kung ako sana'y nagdoctoral degree, di principal na ako ngayon, ay ikaw aayaw-ayaw ka. Meron ka palang potensyal na magpatuloy pa at makapag-aral, do it. Just press on. Kung meron kang potensyal na nakakapag-aral ka, bless ka kung may nagpapaaral sa'yo. Kung may nagsusupport sa iyo, take the opportunity. Bakit? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay yun ay nangyayari. Merong season na magko-close yung opportunity na yon. Pero kung may binuksan ng Diyos na opportunity para sa iyo, ibig sabihin nun, na andun si Lord, may pabor siya para sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, press on in what you have started in life. Ilan po sa atin dito yung puro simula lang ang ginawa nila sa kanilang buhay. Puro umpisa. Walang natatapos. Alam niyo po, mga kapatid, it takes courage, self-discipline, and patience. Walang madali, walang easy. Pero pag napatuloy ka, kahit 1 inch, ang iyong paghakbang, kahit mabagal, kahit maliit ang hakbang, I am telling you, makakarating ka sa dulo. Basta magpatuloy ka lamang. Amen? Ang hakbang nga ho namin, gayon lang eh. Lalo na siguro kung binilisan ko pang lakad.
I am telling you, may mararating ka pa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may mararating ka pa. May iuunlad ka pa. May ihuhusay ka pa. May igagaling ka pa. May i-increase ka pa. May iyayaman ka pa. Amen? May isasukses ka pa. Sino dito ang naniniwalang hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya? Sabihin mo sa iyong katabi, let's press on. Pangalawa po na gusto kong iwanan sa inyo, mga kapatid, press on in your faith in the Lord. Ilan po dito yung pamula nung itatag ang JA1 sa sanlibutan, sa La Union, ay naarito na, pamula nung nagsimula. Pwede nga, itaas ang kamay. Yan, since birth. Yan. Hindi pa ako pinapanganak niyan. May JA1 na dito. Sino yung, hindi, huwag kayong mahiya. Yan, meron na kayong loyalty award. May extra rice kayo mamaya kay Pastor Arwin. Sinong nandito na? Pamula pa nung itatag ang JA1? O yun. Praise God. Palapakan natin sila. Pero nung nagsimula dito, napakadami. Talagang pagka pupunta ng mga anniversary, ng mga leadership, pag tinawag ang La Union, garlic. Grabe. Sabi ko, Lord, sana na magkagayon din naman kami. Tulungan niyo naman kami. Sana magkagayon din kami. Ako'y hiling-hili. Pag tinawag ang dagupan, ako yung natago. Nakakahiya. Pag tinawag ang dagupan, nasaan ang mga taga-dagupan? That was many years ago. But I keep pressing forward. Nagpatuloy lamang po ako. Sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lamang. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Ano ang sabi ko? Keep pressing on in your faith in the Lord. Yung iba, kaya hindi na nakapagpatuloy kasi wala na dito, hindi nakapagpatuloy ng lamig. Bumalik na sa dati ang buhay, nang hina na sa pananampalataya nila. Pero ang sabi ang sabi po ni Paul, nagpapatuloy ako. Ibig sabihin, ang iyong pagpapatuloy ay hindi sa nakasalalay doon sa mga kasabay mo. Sino po dito yung kumuha siya ng kursong nursing, IT, o kaya accountancy, dahil ang sasabi ng kanyang mga kabarkada o mga kaibigan. Kaya ka kumuha ng gayong kurso. Tapos nung lahat sila nag-drop ka na din. Gumaya ka na rin sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pagpapatuloy sa Panginoon, hindi sa nakabase doon sa, ako na lang yata ang hindi nagpapatuloy, yung iba'y nanlamig na, lumipat na ng church, kung saan na napunta. Hindi ako magbabalot-balot na din. I am telling you, sila hindi makakatanggap ng reward. Imagine ninyo, halimbawa, kayo po ay sumali sa basketball. Kayo po ba'y pag binigyan ng award, ay bibigyan ho ba kayo ng award sa volleyball? Kung saan kayo lumaro, naandoon ang reward. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay inilagay ng Diyos dito, I believe, hindi aksidenteng nandito ka. Kaya ka nandito kasi may inihanda ang Diyos na reward sa iyo dito. Ngayon, kung mawawala ka na walang parang bula, sino ang magke-claim ng reward na iyon na nakalaan sana para sa iyo sa takbuhin na ito na sinimulan ng Diyos? Are you following me? Nagigets niyo po? Yes. Treat your church as your family. Not just a restaurant. Pag kumain ka, nabusog ka na, di lalayas ka na.
O kaya gasoline station. Empty na ang aking gas tank. Ay, ako yung magpapakarga na. Tsaka ka na lang uli dadaan doon. Pagka, church is like a hospital, but don't treat it as hospital. Pag magaling na, hindi ka na nabalik. Tsaka ka lang uli babalik. Pag may sakit ka na uli. Pag may demonyo, may nakalus ko sa dingding, may mga naglalakad sa kisame, atid na uli ako sa church. Ganun ba yun? Treat our church as family. Sa pamilya, kahit may mga hindi pagkakaintindihan, pagkakatampuhan, uuwi ka pa rin sa inyo kahit walang masarap na ulam. Naimbitahan ka ng kapitbahay mo na kumain sa kanila. Grabe, ang sarap ng ulam, may lechon, mayroong mga sugpo, air condition ang bahay. Samantalang sa inyo, tinapalang at bagoong at kamatis. Sasabihin mo ba sa tatay mo, tatay, maganda doon sa bahay ng kapitbahay natin. Aircon, masarap din ang pagkain. Kaya lilipat na ako, doon na ako titira. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Hindi. Yes, kung masarap, makikikain ka lang doon. Amen? Pero habang kumakain ka, Lord, someday, ibe-bless mo rin kami. Darating ang araw, magiging ganito din ang bahay namin. Magkakaroon din ng masarap na ulam. Pero uuwi ka pa rin sa bahay mo kasi bahay mo yon. At nananalangin ka isang araw yung bahay ninyo. Gaganda yon, uunlad yon, magkakaroon ng masarap ding pagkain. Kikilos ka, magtatrabaho ka, magsisikap ka, magpapayaman ka. At isang araw, kung ano yung meron yung kapitbahay ninyo, meron na rin kayo noon. Amen? Unless na itrato mo ang simbahan na iyong pamilya na pinaglagyan ng Diyos, hindi ka makapagpapatuloy sa simbahan pinaglagyan sa iyo ng Diyos. You will end up lipat until the coming of the Lord Jesus Christ na walang katapusan. Nakakapagod ang pagpalipat-lipat. Lagi ka na lang nagsisimula. Di ba? Yes. Alam niyo po, for the glory of God, wala naman hong nagpalipat-lipat sa amin. Nagpatuloy. That is the reason why we are growing. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mangyayari sa atin yun. Press on in what you have started in life. Press on in your faith in the Lord. Ang sabi po sa Hebrew, chapter 6, verse 1, and let us leave the elementary teaching of Christ and move forward into maturity. Kinakailangan tayo magpatuloy para tayo mag-matured sa ating pananampalataya. Hindi yung a-attend ka ng discipleship 1, pagkatapos salvation, hanggang doon lang. Hindi na ituloy, 12 lang naman yon. Yung iba hanggang 3 lang. Eh sabihin mo sa iyong katabi, panahon na para magpatuloy tayo. Huwag nating sayangin ang ating oras na lagi tayong para lamang nagsisimula. Ipagpatuloy natin kung ano yung ating sinimulan. At mayroong dakilang bagay na naghihintay sa iyo, sa iyong harapan, basta magpatuloy ka lamang. O, sino yung magte-take ng challenge na siya magpapatuloy kahit anong mangyari, kahit may pagsubok, kahit may problema. Kahit ang church sa ngayon ay hindi pa stable ang finances, kahit ang church ngayon ay may shaking, magpapatuloy. Dahil hindi naman po yan permanente ang mga problema. Amen? Basta magpatuloy ka lamang, lalampas ka din doon sa gayong sitwasyon. Amen? Wala ako'y nagpapatuloy lamang, nalalampasan din Nalalampasan. Ay pag tumigil ka, hindi nalalampas yun. Doon ka na, forever. Doon na lang magpapaikot-ikot ang iyong buhay. Wala ka nang mararating. Kaya sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Kaya kinakailangan lamang pala po dito, mga kapatid, patatagan ng pananampalataya sa Diyos. Patatagan ng pananampalataya sa Diyos. Alam niyo, sa huling araw, marami mga pagsubok, marami mga problema. Pero yun daw manatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos hanggang wakas, yun ang maliligtas. Yun yung mga nagpapatuloy sa pananampalataya. Press on
in your faith in the Lord. Naalala ko, nung ang mga Israelita ay umalis sa Egypt, ngayon po sila inatrap doon sa lugar na hindi nila alam paano sila makakalabas doon sa lugar na yun. Yun ay nasa Exodus, chapter 14. Merong bundok sa kaliwa, may bundok sa kanan, merong dagat na ilog na malaki sa harap, at sa likod ay may humahabol sa kanilang bumbay na naniningil. Hindi pala, Egyptian. Sa Exodus chapter 14 verse 10, nang makita ng mga Israelita na paparating ang mga Egyptian, na bothered sila, natakot sila, nag-alala sila masyado. Ganon ka rin ba pagpaparating na si Juna at saka si Judith? Pagpaparating na ang mga bills, pagpaparating na yung mga naandar na motor na Bombay, hindi mo na alam kung saan ka tatago, parang gusto mong tumago na sa ilalim ng lupa. Ganyan ang nangyari sa mga Israelites. Ito namang si Moses. Wala kayong gagawin. Doon sa Exodus 14, all you have to do is to keep still. Alam nyo, pagka ang church natin, all we have to do is to keep still, walang mararating. May panahon na dapat tayo ay tumungangers at magpahinga. Pero, if all we do in the church, nabasa nyo ba yon sa Exodus chapter 14, verse 14, if all you will do sa buhay mo is to keep still, wala kang mararating, I am telling you. Pagdating sa verse 15, Exodus 14:15, ano ang sabi ni God? Why you are crying out for help? Isigaw ninyo. Ano ang sabi ni Lord? Tell the people of Israel, tell to my people, tell to JA1 La Union, kung gusto ninyong mahawi ang dagat, kung gusto ninyong may marating kayo sa buhay, all you have to do is to keep moving forward. Sabi sa Exodus chapter 14, verse 14, sabi ni Moses, all you have to do is to keep still. Kaya kung ang gagawin mo sa pamilya ninyo ay all you have to do is to keep still, wala kang mararating. Kasi all you have to do is to keep still. Kung gusto mong may gawin si Lord sa buhay mo, may gagawin ka rin. Why? You are crying for help. Anong sabi ni God? Tell to my people, JA1 La Union, kung gusto ninyong may marating kayo, all you have to do is to move forward. Kahit gipit, move forward. Kahit tayo lang ang natin sa prayer meeting, move forward. Move forward kahit kakaunti ang natin ngayon. Move forward. Bakit? I am telling you, God is doing something even you see nothing. Sinong naniniwala doon? Maaaring ginagawa mo, parang wala namang nangyayari. Bakit ganun? Papatuloy naman ako naglilingkod. I am telling you. Habang nagpapatuloy ka, lumalalim ang iyong ugat ng iyong pananampalataya. Amen? Habang nagpapatuloy ka kay Lord. Habang nagpapatuloy ka, pero habang tumitigil ka, napuputol yung mga ugat, then babalik ka uli kay Lord, kinakailangan mo mag-create na naman uli ng panibagong ugat. Meron ng ugat, nag-uugat na, binti mo pala yun. Bigla ka na naman tatalikod, mapuputol na naman yung mga ugat. Magpapatuloy ka na naman, tutubo, wala na, hanggang sa mamatay na yung puno. Napansin niyo pa ba yung puno pag laging binubunot? Maraming ugat ang napuputol. Hayaan mo lang dyan. Umulat umaraw, hayaan mo lang yan dyan. Isang araw, makikita mong yung manggang yun, malago na pala. Meron ng mga sanga at namumunga na siya. Pero kung bubunutin mo na yung bubunutin, palipat ng palipat, mamamatay lang yun. Pero hindi ka makakatikim ng bunga ng punong yun. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na hindi ka makakatikim ng bunga ng iyong pinaghirapan sa paglilingkod sa Lord.
nakakatikim lamang ho ng bunga ng paglilingkod, ng pagpapala sa paglilingkod ng Diyos, yung mga nagpatuloy. Pero yung mga hindi nagpatuloy, sorry na lang. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa para tayo ay magpatuloy. Amen? Hanggat buhay ka, may oras pa para magpatuloy. Para itama, para i-fix ang ating mga sarili. And last, press on in fulfilling God's given mission. The reason why we exist is not an accident. The reason why we exist is a divine appointment. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi, wala pamparami lang ng tao sa earth. Hindi. You have a special assignment na ikaw lamang ang pupwede na mag-fulfill noon. Kaya lamang, kung hindi mo ipupulfill ang iyong mission, na tanging ikaw lang ang gagawa nun, bakante yung puzzle. Kasi hindi ka nag-perform according to God's calling sa iyong buhay. Yes, pwedeng may gamiting ibang tao ang Diyos na mas magaling kaysa iyo. Pero yung specific people na ipinrepair ng Diyos na dapat ay ikaw lang ang makapag-harvest noon, ay hindi yun mangyayari because you failed to fulfill God's mission sa iyong buhay. Yes, kahit ako ay hindi nag-respond, hindi nagpatuloy doon sa dagupan, meron pa rin maboborn again, meron pa rin maliligtas, lalago pa rin yung church. Kaya lamang, yung mga taong umaattend, kung sino man sila ngayon, maaaring hindi sila yung naandoon ngayon. Bakit? Kasi may kanya-kanyang itinalagang tao ang Diyos para sa atin na ating kayang abutin. Na walang ibang makakaabot nun, kundi ikaw lamang. Yes, I am telling you, marami ho kayong tao na maaabot sa laon nyo na kahit kailan hindi ko kayang abutin, na kayo lamang ang tanging makakagawa noon. Yes, sinasabi ko sa inyo, bata man yan, matanda o anumang level ng age na yan, walang ibang makakaabot nung kayo lamang. But, if you do not fulfill your God's given mission, yung mga yon ay mapapahamak. At I am telling you, you are responsible sa kanilang kaluluwa. So our mission is connecting people to God. Sabihin mo sa iyong katabi, God is called us to connect people to God and making them a true followers of Jesus. The reason why this church exists, dapat maging malinaw sa inyo para i-connect yung mga tao na wala pa sa Panginoon at gawin silang mga tunay na alagad ni Jesus. Kung ang church ay hindi nagkukonek ng tao sa Diyos at hindi bumubuo ng mga taong kawangis ni Kristo, the church lose its mission. Hindi niya natutupad ang kanyang misyon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, now is the time to press on in fulfilling God's given mission. Ang sabi po ni Paul sa aklat po ng Philippians chapter 3 verse 12, hindi sa natupad ko na ang mga bagay nito. Hindi sa ako ay ganap na. Ang sinisikap ko ngayon ay maisakatuparan ang alin? Layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Sabihin mo sa iyong katabi, may layunin si Lord. Kaya ka dinala dito. Hindi pampadami lamang ng bilang sa nakaupo every Sunday. Hindi lang pampadami ng attendance. You have a divine appointment. Why God called you out of darkness and brought here. Bakit? Kasi may ipapatrabaho ang Panginoon sa iyo na walang ibang makakagawa noon kundi ikaw lamang. Let's fulfill our God's given mission. Fulfill your mission in life. Kaya sabi ni Paul sa verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan.
upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay nahahantong. Saan? Saan? Sabihin mo sa iyong katabi, tuloy lang ang paglilingkod, tuloy lang ang paghayo, tuloy lang ang pag-share, tuloy lang ang pagpapagamit kay Lord dahil ang pupuntahan mo ay langit. Sinong naniniwala dito na ang kanyang destinasyon ay langit? Kung naniniwala ka na ang pupuntahan mo ay langit, huwag kang papayag na ikaw lamang ang makakapunta doon. Manghila ka, mangsama ka, mangdamay ka ng iba. Amen? Now, before I close this message, sinong nakabasa na po ng story ni Elisha at saka ni Elijah? Sa 2 King chapter 2, dumating po yung panahon na si Elijah ay kukuhanin na ng Lord at dadalahin na sa langit. Kaya sinabi ni Elijah kay Elisha, stay here sa Gilgal. The meaning of the word Gilgal is separation or to roll back. Sabi niya, stay here and I will go to Bethel. Stay here sa Gilgal and I will go to Bethel. Pero ano sabi po ni Elisha? No. Hanggat buhay si Lord, sasama ako sa iyo. Saan ka man pumunta? At silang dalawa ay pumunta sa Bethel. You know the meaning of the word Bethel? It means the house of God, meeting place, the presence of the Lord. Kung gusto mong maranasan ang presence ng Lord, you have to leave your Gilgal, your comfort zone, your old ways of life, and go to Bethel to meet the Lord. Kailangan nating maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay sapagkat ang presence lang ng Lord ang tangi nating fuel para tayo makapagpatuloy sa ating takbuhing nasa harapan. The presence of God will give us energy to keep moving forward even things get hard. At pagkatapos po ng kanilang misyon sa Bethel, ang sabi po ni Elijah, dito ka na lang sa Bethel. At pinatutuloy ako ng Diyos sa Jericho. Anong sabi ni Elisha? Hindi. Hanggat buhay ka, ako ay magpapatuloy na susunod sa iyo. Alam nyo, maraming mga Kristiyano, nag-stay na nung makapunta sa church, nawili na sa loob ng church, nag-enjoy na sa presence ng Lord. Sa mga ministry sa loob ng church, dance ministry, worship ministry, media ministry, ushering ministry. Nandun lang sila sa Bethel, praying ministry. Maganda naman lahat yon. Pero kapatid, meron pang lugar na gusto ang Lord. Napuntahan mo. Pinapalakas ka ng Lord sa iyong Bethel, sa church, sa presence ng Lord, because God is preparing you to face your battle. You know, Jericho is a place of battle. Di yan nagkaroon ng matinding digmaan. Di yan pinabagsak ng Diyos ang wall. Kung gusto po ninyo ng breakthrough, kinakailangan umalis ka sa iyong Bethel at harapin mo yung mga challenges, yung mga problema. Huwag mong talikuran. Magpatuloy ka lang. Babagsak ang lahat ng mga pader na nakikita mong naandiyan sa iyong harapan. Ilan sa inyo dito, yung nasa Gilgal,
Yung lagi nang sinusundo, 20 taon na, sinusundo pa rin, Gilgal. Yung iba naman, sino naman dito yung nasa Bethel? Lagi lang nasa loob ng church. Present, laging sa church, sa loob lang ng church. Hindi lumalabas. Bethel. Sino naman dito ang humahayo, nagninegosyo? Diba? Nakikipagsapalaran sa labas. Namumuhay ng matuwid sa liko at magulong mundo. Ikaw ngayon ay you are pacing in the walls of Jericho, in the city of Jericho. Pero doon, pinapadaan ka ng Lord. Bakit? Para masukat ang iyong katapatan. Kasi there is no victory without facing the battle. Saan ka nagkakitang nagtagumpay na wala ka namang hinarap na digmaan? Lahat tayo papadaanin sa problema at sa pagsubok. Pero huwag kang matakot. Humarap ka man sa pagsubok, sasamahan ka ng Diyos. Pagkatapos ho nila ng kanilang mission sa Jericho, ano na naman ang sabi ni Elijah kay Elisha? Dito ka na! At ako'y pinatutuloy ni Lord saan? Sa Jordan. Pero alam niyo ang sabi ni Elisha, hindi, naririnig ako ng Lord, nagkabuhay ka. Ayaw kong manatili dito. Alam niyo po mga kapatid, nasa sa iyo ang layo o lapit ng iyong mararating. Akala mo yan na yung tagumpay mo? May mas matindi pa diyan. Just keep moving forward. Hindi! Sasama ako sa iyo sa Jordan. Alam niyo naman po, ang Jordan is a place of miracle. Jordan is a place of outpouring of the Holy Spirit. Sa Jordan, gumaling si Naaman. Sa Jordan, hinawi ng Panginoon ang River Jordan nang tumawid ang mga Joshua generation. Sa Jordan, nabaptize si Jesus ng Holy Spirit. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, it's about time to proceed sa miracle. Magpe-perform tayo ng miracle. Sabihin mo sa iyong katabi, right after kang humarap sa mga battle ng buhay, the Lord will perform miracle sa iyong buhay. Sige, palapakan natin si Lord. At eto na ngayon, eto na, nung nandoon na sila, itong River Jordan is a place of receiving. Sabi ni Elijah kay Elisha, sabihin mo na kung anong gusto mo. Sabihin mo kung anong gusto mo. Para ibibigay ko sa iyo para bago ako umalis. Anong sabi po ni Elisha? Ipinakukuusap ko na ibigay mo sa akin ang ikalawang bahagi ng iyong kapangyarihan. Ano ang sabi ni Elijah? Mabigat ang hinihingi mo. Pero pag nakita mo na kinuha ako ng Lord at iniakyat sa langit, mapapa sa iyo ang hinihiling mo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kukurap. Huwag a-absent ng Sunday. Huwag a-absent ng prayer meeting. Huwag kukurap para hindi mo ma-miss ang ibubuhos ni God. Amen? At nung dumating ang chariot of fire, sabi, kitang-kita ni Elisha ang pag-akyat sa langit ni Elijah. And you know what happened? Naiwan po yung balabal. Grabe. Nung pinulot niya yung balabal, pumunta uli siya doon sa River Jordan. Sabi, nasaan si Yahweh? Nako, paghampas po niya ng kanyang towel, doon, buti hindi nabiyak ito. Bigla nahawi yung River Jordan at siya ay nakatawid.
I am telling you, kapatid, hindi ko alam kung ano yung mga river na hinaharap ninyo ngayon. Magpatuloy ka lang. You are anointed by the Lord. Hahawiin ng Lord ang lahat ng ilog na daraanan mo. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Sasamahan ka ng Lord. The Lord will go with you and He will release His power and anointing over your life. Father, I pray right now sa mga taong hindi nagsasawa na magpatuloy sa takbuhin na iyong sinimulan sa kanilang mga buhay. Lord, I declare open heaven. Naka-ready na ang mga gantimpala ng Diyos. Ready na. But if you give up, kapag ikay nang hina, nag-backslide, sayang ang mga inihanda ng Diyos. You will miss what God has prepared for you. Pero kung ikaw, sabi ni Jesus, kayo nananatiling tapat, nakasama ko sa gitna ng mga problema at mga pagsubok, kayo ang uupo sa mga upuan na inihanda ng aking Ama doon sa langit. I am telling you, may mga upuan na inihanda ang Diyos sa iyo sa kanyang kaharian. At pagpasok mo, ikaw na nagpatuloy sa takbuhing nasa iyong harapan, i-congratulate ka ni Lord. Sabi niya sa iyo, thou art good and faithful servant. Come and rejoice with me. Are you excited to press on? Are you excited to press on? Lahat ang excited, tayo ay tumindig. Hallelujah! Hallelujah! Humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Humingi tayo ng panibagong sigla. Ang sabi ng kanyang mga salita, those who wait upon the Lord will renew their strength. Maaring empty na ang iyong gas tank. Maaring empty na ang iyong spiritual life. Maaring empty na ang anointing mo. Pero gusto ng Lord na punuin kang muli ng panibagong sigla at kalakasan.